Balita mula sa tahanan. Narito ang mga balita mula sa tahanan ng OFW. Legasiya ni Cablas Ople, inalala. Pinangunahan ng Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang pagdalo sa paggunita sa ika-78 kaarawan ng yumaong Senador Blas Ople nito lamang February 3, 2025 sa libingan ng mga bayani sa Taguig City kasama ang pamilya Ople. Kilala si Cablas bilang ama ng Philippine Labor Code at ama ng overseas employment na ginugol ang kanyang buhay sa pagpapataas sa kapasidad ng mga manggagawang Pilipino sa loob at labas ng bansa. Siya rin ang naging unang Pilipino na nahalal bilang Pangulo ng 60th General Assembly ng International Labour Organization noong 1975 at nakatanggap ng Gold Medal of Appreciation mula sa ILO. Si Cablas ay ama ng yumaon na ring Migrant Workers Secretary Susan Ople na nagpakilala sa DMW bilang tahanan ng OFW kung saan ang bawat OFW ay binibigyan ng pagpapahalaga, respeto at kaukulang tulong. Balita mula sa tahanan. DMW dumalo sa Global Labor Market Conference sa Saudi Arabia. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na palakasin ang bilateral relations, lumahok ang Department of Migrant Workers sa pangunguna ni Secretary Hans Leo Kakdak sa Global Labor Market Conference sa Saudi Arabia nitong January 29. Isinulong ng kalihim ang mga inisyatibo sa labor market ng Pilipinas, kabilang ang Government Internship Program at Jobstart Philippines na nakatulong sa 220,000 benepisyaryo na nabigyan ng trabaho at kaukulang mga trainings. Kasama sina Undersecretaries P.Y. Kaunan, Felicitas Bay at ang Philippine Embassy sa Riyadh, nagsagawa ng 10 bilateral meetings kasama ang mga opisyal ng Saudi Arabia, Finland, the Bahamas, Oman, Jordan, Egypt, Indonesia, Tajikistan, Kyrgyzstan at Libya. Layo ng mga pagpupulong ang pagpapalawak sa mga job opportunities para sa mga OFWs, pagtiyak sa ethical recruitment, pagpapalakas sa proteksyon ng ating mga manggagawa at pagtugma sa labor migration policies sa pangangailangan ng global workforce. Balita mula sa tahanan. DMW pinangunahan ang Parliamentary Intelligence Security Forum. Binigyan diin ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak ang kahalagahan ng kolaborasyon sa mga ahensya ng pamahalaan at iba pang stakeholders sa paglaban ng security challenges sa pangingibang bansa ng mga overseas Filipino workers sa kanyang pagdalo sa Parliamentary Intelligence Security Forum nito lamang February 4 at February 5 sa Kongreso. Kaugnay sa habilin ni Pangulong Bongbong Marcos na protektahan at isulong ang karapatan ng mga OFWs, ipinresinta ni Secretary Kakdak ang karanasan ng Pilipinas ukol sa migrasyon sa mga mambabatas. Kabilang dito ang mga pulisiya at programa na tumitiyak sa ligtas, maayos at regular na migrasyon ng mga OFWs. Tinalakay din ang mga hamon dulot ng trafficking, illegal recruitment at third country recruitment na siyang pangunahing balakid sa maayos na migrasyon ng mga Pilipino. Iniulat ng kalihim na tinutugunan ito sa pagsasagawa ng mga bilateral at multilateral labor diplomacy, edukasyon sa mga OFWs at agarang tulong sa kanila at sa kanilang mga pamilyang naiwanan. Balita mula sa tahanan. DMW nagbabala sa labor scam. Muling nagbabala ang ahensya sa publiko, partikular na sa mga nais mag-ibang bansa ukol sa mga scams na gumagamit ng pangalan ng matataas na opisyal ng gobyerno. Kabilang sa mga ginagamit ng mga scammers ang pangalan ng mga opisyal ng Office of the President, Special Assistant to the President, Senate President, Speaker of the House at maging si DMW Secretary Hans Leo J. Kakdak. Sa abiso publiko ng DMW, di umano'y nangihingi ng malaking halaga ng salapi ang mga scammer at nag-aalok ng peking trabaho o nangangakong mapapabilis ang proseso ng kanilang mga dokumento para sa overseas employment. Nilinaw ng DMW na hindi sila nanghihingi ng pera o nagbibigay ng mga serbisyo sa pamamagitan ng mga hindi otorisadong channel. Pinapayuhan ng publiko na tiyaking mula lamang sa mga opisyal na platform ng DMW ang anumang impormasyon na kanilang paniniwalaan. At yan ang mga balita mula sa tahanan ng OFW. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Dan Garcia. At ako naman si Angel Neliasca para sa tahanan ng OFW sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Balita mula sa tahanan.